Okay, goods. Natapos tayo na nilagyan natin ng controllers itong si itong si Bart at si Milhouse. Okay? So ayan. Ginawa natin is itong hip controller, pinerent natin dito sa nerve circle para pwede nating galawin. I-translate to si Bart ng kahit saan natin gusto, pati itong si Milhouse. Nilagyan din natin ng controller. So, pag play natin yan, boom, sipa siya. Okay? So, Control H na natin. So, pwede na natin ipesto ng tama sila. So, hanapin natin yung controller ni Bart. Lagay natin siya dito sa pwesto niya kanina. So, andyan siya. Kanina sumasayaw siya. Then, next scene ko, dadating si Milhouse para sipain siya. Okay, asan na ba yung aking camera? Yan. Okay. So, ito na yung scene 2 ko. Okay, sinipa niya ng ganyan. Okay, so pwede na tayo mag-start mag-render. Okay. So, first step, pag magre-render ka, punta ka ng project window. Tapos, dito sa image, itong images, pili ka kung saan folder mo gusto mapunta yung rendered images mo. So, kiklik ko lang to. Tapos, gagawa ko ng bagong folder para sa rendered ko. So, scene 2. Ito yung scene 2 ko. Sinipa niya si Bart. Select. Tapos, accept. Save natin. Tapos, punta tayo ng render settings. So, ang gagamitin kong render, yung hardware. Format, PNG, okay na yan. Okay, gagawin ko yung name.number.extension and then tingnan natin yung timeline ko 0 hanggang 100. So 1 hanggang 100. Kasi 100 frames tayo. Tapos yung image size, pwede kong gawing HD 1080 or 720. Ikaw kung anong gusto mong maging aspect ratio mo. Para sa example na to, gawin nating 720. Okay, then my hardware. Pwede ka maglagay ng motion blur, pwede mo i-enable yan. Anti-aliasing, pwede mo din taasan yung sample count. Then, pwede na tayo mag-render. Halimbawa, gusto mong render is, yan, render. Pwede ka mag-render sequence or batch render. Mas nakasanayan ko na yung render sequence, pero pag hardware yung gagamitin mo, pwede kang gumamit na ng batch render. Pero ako, ang gagamitin ko is si render sequence. Para habang nagre-render ako, nakikita ko din. Boom. Sapul ka. Yan. So, hintayin mo lang matapos yung render. Sa akin, yung kada frame ng render sa hardware ay wala pang 1 segundo. So, depende sa computer na gamit mo. Usually, ganyan lang din yan. Wala pang 1 segundo tapos na ang isang render mo. Kahit gaano kalaki pa yung scene mo. Okay, so tapos na yung renders. Pwede natin tong i-save. Tapos open din natin yung scene 1 natin. Tapos pwede na din natin to i-render.
Puro i-move ko paunti yung camera. Ayan. So, ito yung aking scene 1. Sasayaw siya. Okay. Ganun ulit, ayusin natin yung render settings. So, name that number that extension. 1 first frame hanggang 80th frame. Preset ko is HD 720. Lalagyan ko ng motion blur. Lalagyan ko din ng anti-aliasing. Okay, then close ko na. Tapos, pipiliin ko ulit dito sa project window kung saan mapasisave yung rendered image ko. So, gagawa ko ng bago, new folder, scene 1 naman. Scene 01. Okay. So, first step, lalagay mo yung ano mo, pipiliin mo kung saan mapupunta yung iyong mga render, tapos ayusin mo yung render settings mo. Tapos, pwede ko na uli ah, mag-batch render or render sequence. Pero mas sanay ako sa render sequence, kaya render sequence pipiliin ko. Yan. Tapos, hintayin mo lang, panoorin mo na lang yung render. Sir, para saan po yung anti-aliasing? Para mas sharp yung iyong render. Kumbaga, less na blurry. Dito sa viewport mamaya, pagtas ng render, pakita ko yung pinagkaiba. Okay. Try natin tingnan dito. Okay. Halata ba? Di ko sure kung halata sa screen nyo. Pero ito mapapansin mo, parang ladder yung mga edges. Makikita mo parang may baku-baku dun sa mga edges natin. Then pag inon ko to, ito kasi yung anti-aliasing. Ito, kiklik mo yan. And makikita mo ma-smooth yung edges mo. Okay? Yan. Di ata kita masyado kung sa screen nyo yan titingnan. Pero kung mapapansin mo yung mga edges dito, may parang mga ladders siya sa gilid. Kumbaga jagged. Pag inon mo yung anti-aliasing, yan. Mag-i-smooth out siya. Ayun. So, ayun na-render na natin yung dalawa natin na scenes. Try na natin siyang i-composite. Dalhin ko muna siya sa Premiere Pro. Okay, depende kung anong masanay kayong tawag dun, software sa pag-composite. Meron na ba kayong subject na nakaraan na patungkol sa video editing? Meron na kayo na tawag dun? Anong subject nyo na last na gumamit ng video editing? Yun, goods. Ayos pala yung ano nyo ngayon eh. Yung inyong curriculum kaysa sa amin. Alam ko, kailan ba yan? Third year na ata kami natalakay yung video editing. Ayun, ayun. So, hanapin ko lang yung saan ko nga ba nilagay yun? Sa sample animation, tapos scene 1. Yun, tapos, yan. So, kiklik mo lang yung pinakaunang image, tapos kailangan naka-check tong image sequence. Then, drag and drop mo na lang yan.
Okay, scene 1, sumasayaw si Bart. Biglang scene 2, change ng angle. Okay, tingnan natin anong nangyari. Boom. Out of nowhere, bigla siyang sinipa sa mukha. Okay, okay. Tapos pwede mong i-dub yan. Okay, halimbawa, alam ko meron ditong mic eh. Tayo. Di bale. Ayan. So, ayan na. Pwede mo nang lagyan ng sound effects ng music mo, background music. Itong animation mo. Ganyan lang. Tapos, pag magre-render ka dito sa Premiere, ayan. Alam ko namang pinagdaanan nyo na, pero ayan. Lalagay mo lang sa end frame, tapos press O para dito siya matapos. Tapos, file, export, media, file, export, tas media. Hintayin natin lumabas. Tapos pangalanan mo na to. Sample animation, scene 1 and 2. Bawal ba i-X yan? Ha? Na-playing ka? Kaya siguro sa Discord kayo nag-ano, para makita ko anong nalalaro mo. No? Minsan yan, ah. Hindi ba yan, Con? Oo. Hindi. Malaki ulo, no? Oh, okay. The fuck happened? I crush. Ano nga ba nilagay yun sa sample animation? So, nung na-render na, ito na itsura na. Scene 1 and 2. Lagyan mo na lang ng sound effect yan. Okay, okay. So, halimbawa scene 3, upload tayo. Sa mixa mo uli. Habang maangas na animation dito. After na sipain si Bart, biglang siya naman sasayaw. Okay, okay. Umaangas tong pelikula na to. Okay, so halimbawa, okay na tayo dito sa scene 1. Balik ako dun sa scene 2. For example, ito, gusto kong mag-stick dito sa position neto ni Bart na nakahiga na lang siya. Oops. Ito. So, 'di ba, after neto matatapos yung animation, higa na lang siya diyan. Gusto ko pag tanggalin ko na lahat ng animation and mag-stick lang tong nakahiga na siya. So, paano natin pwede gawin yun? Isang way para magawa yun is click mo tong hips, then right click mo, select hierarchy. Okay. Then double tap mo, then delete.
pag in-scrub ko na yung timeline ko, ayan, wala na yung animation ni Bart. Okay? Ulitin natin para masundan na. Halimbawa, ito, gusto ko kasi sa scene 3 ko, nakahiga na lang si Bart. Okay? So, pupunta ako dun sa position ng animation niya na naka-steading nakahiga na lang siya. So, ito yon. Itong part na to, steading nakahiga na lang si Bart. Okay. Para matanggal ko yung animation niya, kiklik ko tong ating hips joint kasi ito yung pinaka-root natin. Dito na, dito na pupunta lahat ng joint. So, kiklik ko tong hip joint. Ra-right click ko siya, tapos select hierarchy. Ibig sabihin nun, masiselect ko lahat ng joint. Kahit itong hip joint lang yung sinelect ko. Ulitin ko, select ko yung hip joint, right click, select hierarchy. Okay, ibig sabihin nun, nakaselect na lahat ng joints ko. After nyan, double click ko lang tong timeline, tapos delete. Ibig sabihin nun, ayun na, wala na. Wala na yung animation ko ni Bart. So, stay put na lang dyan si Bart. So, next, ida-drag and drop ko tong si Millhouse. Oops, mali. Dito ko sa viewport dapat drag and drop. Yan. And yan. Gagawin natin is, yan, dyan siya. Tapos, gawin nating worm's eye view. Okay, ito yung aking scene 3. Play natin. Gawin nating 150 frames. Okay, kung gagawin ko tong 150 frames, tingin ko mabubuno ko na yung, saan na ba yun? Yung aking 288 frames. Magagawa ko na yun. And tapos ko na yung role ko as a member. Play ko. So, ayun, ayusin uli natin yung settings. Render settings is name.number.extension. Tapos, end frame ko is 150. Tapos, ayan, yung aking preset ng aspect ratio is HD 720. Maya hardware, lalagyan ko ng motion blur, lalagyan ko ng anti-aliasing na 16. Tapos, isi-save as ko to, papangalanan ko ng scene 3. Okay, and then lagyan natin ng onting camera movement para hindi steady. So, set key sa first frame, sa 150th frame, mag-move lang ng onti yung camera. Forward, play natin. Okay, then gawin natin is, ayun, project window uli, new folder, scene 3, select, accept, tapos render sequence na natin. Test render tayo isa. Yan. So, pwede ko na siya i-render sequence uli. Wait lang. Render sequence. Tayin lang natin matapos yung render. Baka may naiisip kayong katanungan habang hinihintay natin matapos yung render.
tanong lang kayo. Okay. So, after nun, pwede ko na uling i-import sa Premiere yung scene 3 ko. Okay, play natin. Okay, so ayan na yung aking part dun sa short film ko. Ayan. So, una nagsasayaw si Bart, biglang sinipa. Pagkatapos, siya naman yung sumayaw. Okay, okay. So, yun, sample lang. So, try pa nating paglaruan itong ating scene. Lagay tayo ng, diba area light ginamit natin. Try natin gumamit ng ibang ilaw. Gamit tayo ng point light. Or pwede ding spotlight. Hindi pa natin nagamit. Gagawa ko ng spotlight light. Tapos spotlight. Okay. Then, isang tool na maganda sa pagtututok ng spotlight is ito. Habang nakaselect yung spotlight mo, so, di ba kakalagay ko lang ng spotlight, siselect ko siya, tapos pupunta ko dito sa panels, look through selected. Okay. Ginagawa nito, yung mismong camera ko ngayon, ay ito na yung spotlight. Okay. So, kung saan ko itutok yung camera ko, dun mismo nakatutok yung spotlight ko. So, pagtapos ka na, pwede kang bumalik na sa perspective. And ayan, kung titingnan mo sa perspective, yan, okay, yan. Yung spotlight natin, dun nakatutok sa kung saan natin siya pinesto kanina. Ayun, maganda yung katanungan ni Castillo. Sir, may paraan po ba na pagsamahin yung apat na magkakaibang animation from mixa mo sa isang karakter nang hindi kinakat yung shot or scene po? Okay. So, gawa tayo bagong new scene muna tayo. Okay. For example, isang karakter natin na to. Gawa tayo ng iba-ibang animation niya. So, halimbawa, kick. Yung simple lang muna. Um, yan, sumipa siya ng isang beses. Okay. Tapos next, um, sasapak siya. Kick, punch. Yan. Tapos, ano pa ba?
jump, tapos last one, yan, biglang mamamatay. Okay. So, meron akong apat na animation na dinownload. Okay. Una, i-drag and drop ko na yung unang animation. After nyan, i-group ko siya, lalagyan ko na muna ng prefix hierarchy name. So, 2 times ka maglalagay ng prefix hierarchy name, tas pwede ko muna siyang i-move. Oops, nawala. Yan. Ilagyan ko muna pala ng controller siya yan, para ma-move natin siya. Oops. Okay, dito ka muna sa gilid. Tapos yung next, to kay natin yung pangalawang animation. Yung sasapak naman, lalagyan ko uli ng controller, child, parent P. Lalagyan ko siya na i-group ko. Tapos, hierarchy name, isa. Hierarchy name, pangalawa. Tapos, i-move ko na naman tong character na to sa gilid. Next, yung pangatlong animation ko, lalagyan ko ng controller, child, parent P. Tapos, i-group ko siya. Lalagyan ko ng hierarchy names. Halimbawa, DDD. Tapos, pangalawang hierarchy name. Okay, tapos i-move ko na naman to dito sa gilid. Then, yung last. Tapos, lalagay ko siya dyan. Lalagyan ko ng controller, child, parent P. I-group ko siya. Tapos, modify. Prefix hierarchy name. Pangalanan natin tong main. Tapos, isa pa. Prefix hierarchy name, main. Okay. So, bale, ito yung magiging main natin. Dito kakapit lahat ng animation. Play natin. Sa ngayon, may sarili-sarili silang animation pa. Gusto natin yung animation nito mapunta dito, yung animation nito mapunta dito, at ganun din ito mapunta dito. Okay? First step is i-on ko tong X-ray joints para nakikita ko yung joints. Ang gagawin kong unang step is select ko tong hip joint ko. Right click, select hierarchy. Ibig sabihin na select ko lahat ng joints. Double click and pwede kong i-move muna to dito sa gilid. Gawin nating 500 yung timeline ko. So, makikita mo dito lang mag-start yung animation niya. Okay. So, gusto ko unang animation ko ay sisipa muna siya. So, ang gagawin ko, pupunta ako dito sa joint ni sisipa. Yung sisipa na animation. Kiklik ko yung joint niya. Right click, select hierarchy. Double click ko yung timeline. And then, copy. Okay. Lipat ako dito kay main ko. Kiklik ko yung root joint ni main. Tong hips. Tapos right click, select hierarchy. Pupunta ako sa first frame na ito and then paste. Okay, tingnan natin kung gumana. Okay, so ayan, nakopya ko na. Nakopya ko na yung animation mula dito sa isa. So gumana. Next na animation na kukopyahin ko is yung pagsapak. So kiklik ko tong hip joint ni sasapak. To, click ko yung hip joint niya. Right click, select hierarchy. Oops. Make sure na ang nakaselect is yung hip joint.
yung root natin. Right-click, select hierarchy. Then, double tap lang natin yung timeline. Tapos, copy uli. Basta yung i-take note nyo lagi, pag magka-copy-paste ng animation, kailangan ay nakaklik ka sa hip joint tapos sa right-click mo, select hierarchy. Okay? Select mo yung hip joint, right-click, select hierarchy. Ayan, magiging kulay puti yung mga joints. Ibig sabihin, nakaselect na silang lahat. And then, pwede na natin i-paste dito. So, pili ka lang saang parte ng ano mo, saang parte ng timeline mo ipipaste yung kinopya mo. So, halimbawa, i-paste ko siya sa frame 42. So, right-click, paste mo lang. Then, testing natin, play. So, unang animation niya, sisipa, sipa. Then, sasapak-sapak. Okay. So, all goods. Yan. Halimbawa, ito. So, kiklik ko ulit itong root joint natin, select hierarchy. Okay, wait lang. Palitin ko yung timeline ko. Yan, para mas kita. Select ko yung root joint, to. Right click, select hierarchy. Oops. Yan. Mapapansin nyo, dito sa timeline ko parang may gap. So, sa 40, dapat sa 41 ko nilagay yung next frame ko. So, paano ko i-move to? So, pwede kong gawin yun. Hold ko yung shift. Hold natin yung shift. Tapos, drag natin to hanggang maselect ko lahat ng keyframe na gusto kong i-move. Yan. So, naselect ko na lahat ng keyframe na gusto kong i-move. Gagawin ko is, kiklik ko lang tong gitna. Then, drag ko lang yan. So, pwede ko siyang i-move dito, banda, para mas tumagal yung animation. Or, pwede ko siyang i-move dito para mas dumikit. So, nakadepende sa'yo kung saan mo gusto i-move. So, ako mas i-move ko pa siya dito lalo. Okay, so test na natin. Play. Sisipa, then sasapak. Okay, sipa, sapak. Then, pangatlong animation na pagkukopyahan natin, yung tatalon siya. Select natin yung root joint na ito ni tatalon. Right click, select hierarchy. Double click yung timeline, copy. Okay, balik tayo dito sa main natin. Tapos, right click, select hierarchy. Then, pwede na natin i-paste dito yung animation. Paste. Okay, so play ko na. Sisipa, sasapak, then tatalon. Okay. So, kung mapapansin mo, play natin to. Medyo hindi seamless yung transition mula sa fighting stance, bigla siyang nag-straight pose. Okay. So, pwede natin gawin, select natin uli yung hierarchy. Isang way na pwede mong gawin is, i-move natin ng onti to dito. Para ayan, magkakaroon muna siya ng transition na tatayo siya. Or isang way is, pwede nating i-highlight uli. Hold natin shift, highlight natin tong tatayo siya ng steady. And delete lang natin. So, right click, delete. Yan. So, mawawala yung frame na tatayo lang siya. Okay, so rekta siya dun sa tatalon na pose. Okay, pwede pa natin i-delete to. Then, move uli natin. Yan. So, testing natin. Play, sipa, sapak, then talon. Tapos, pwedeng gawin natin, ayan na, all goods na yung animation natin. Last na animation na lang natin is yung matutumba siya. Pwede kong delete to. Then, i-move ko na siya dito. Pagka-landing niya, bigla siyang natumba. Play natin.
Okay, testing natin. Play. Sipa, sapak, talon, tumba. So, ganun. Tatandaan mo lang dito is select mo yung joint, then right click, then select hierarchy. Okay. Yan. So, pwede ka na mag copy and paste. Basta ito yung pinaka-importante sa lahat lagi. Yung nakaselect hierarchy ka. Yan. Okay, testing natin yung animation ko. After mo nang makopyahan tong iba, so medyo wala na siyang kwenta para sa inyo yung iba mong character. So pwede mo nang i-delete tong mga to, yung mga extra. Delete mo na siya, delete mo na siya, delete mo na siya. Kasi ito na lang yung pinakakailangan natin. So sisipa, yan, sasapak, tatalon, biglang natumba. Okay. So pwede ko na tong lagyan ng texture din. Assign yung material, Lambert. Then, yan. Hanapin natin yung texture map niya. Okay. Millhouse. Okay. So, ayan na siya. So, may textures. Pwede ko na tanggalin yung X-ray joints. Then, play. Sipa, sapak, talon, tumba. Okay. Pwede ko to ngayon i-save as MB file. Pangalanan natin siya na Millhouse. Tapos, open uli natin yung original na file natin. Okay. Kung dehins mo pa alam ay pwede ka mag-import ng MB file. So file, import, ganun din. Tapos hanapin mo yung MB file mo. So ito yun si Millhouse. Tapos move na natin siya. Pesto lang natin siya dito. Yan. So andito na siya. Okay. So matitip ko dun para sa kung gusto mong gawin yun, yung pagsamasamahin mo yung mga iba-ibang animation para sa character mo sa isang character. Ayun, gawin mo muna siya sa isang new file. Tapos tsaka mo na lang siya i-import dito sa main scene mo kapag natapos mo na ilagay lahat ng animation sa kanya. Okay, okay. All goods, all goods. Ayusin natin yung lighting. Huwag natin gawing kulay pula lahat. Delete ko muna lahat ng ilaw natin. Okay. So, gumamit tayo ng mga ilaw na spotlight, um, directional light, point light. Okay. Ambient light, ayan. So, ito, flat lang yung ilaw. So, wala kang makikitang shadows dito. Pero kung tinatamad ka na mag-ilaw ng scene mo, ayan, automatic lang siya na
may ilaw na yung buong scene mo. So, pwede mo din siya gamitin depende kung anong style ng rendering yung habol nyo. Kung style naman is flat colors lang, gusto mo magmukha din siyang 2D, pwede mong gamitin tong ambient light lang. Okay, so create light, ambient light. Okay. So, paano makita yung ilaw sa viewport? Kailangan, ito yung mga, hindi kasi ma-zoom in to. Ito, ito para makita yung ilaw. Okay, use all lights. Itong icon na to sa taas ng viewport mo. Ito yung use all lights. Then, kung gusto mo naman makita yung shadows, katabi niya naman ito. So, wait lang. Gamit tayo ng ilaw na may nakikitang shadows. So, create light, tapos directional light gamitin natin. Yan. So, off muna natin lahat. Una, ito, para makita mo yung textures mo, kiklik mo tong parang checker box. So, ayan, makikita mo na yung mga texture map mo. Next, yung katabi ng textures is yung ilaw. So, makikita mo na yung ilaw ng scene mo. Then, katabi naman na itong ilaw is yung shadows. Makikita mo na yung shadows doon sa scene mo. Katabi niya is si ambient occlusion. Okay? So, nilalagyan niya ng parang fake na shadows yung scene mo. Okay, hanap tayo ng part na mapapansin yun. So, ito, katulad dito sa corner nung ating pader, wala siyang shadows. Pero pag ino natin yung ambient occlusion, yan, magkakaroon siya ng parang onting shadows. O mas natural tingnan yun pag meron tayong ambient occlusion. Next, katabi nun is si motion blur. Then, katabi ni motion blur is si anti-aliasing. Si anti-aliasing, tinatanggal niya lang yung mga jagged edges sa iyong render para mas smooth tingnan. Okay. Yun na. All goods, all goods. Meron ba naiisip ang katanungan? Pa-type aparador kung nakakasunod pa. Okay, okay. Goods. Tanong lang kayo kung may katanungan na. Ito pwede naman pinakamadali sa lahat at ito pinakamadalang ilaw. Pinakamaganda na din is yung sky dome light. Problema lang dito is mas mabigat siya i-render kaysa sa iba. Pero kung kaya naman ng PC mo, mas maganda na tong sky dome light. So, sa sky dome light, pwede ka pa mag-assign ng HDRI mo. O, lagay tayo HDRI, my computer, C, program files, algorithmic, substance painter, sources, shelf. Okay, lagay tayo ng map. Yun. Mas realistic yung lighting niya compared sa iba. Sir, paano po mag-export ng character kasama yung texture at advanced rig ulit? Okay. So, sa ano, halimbawa, save ko muna to.
sa ano ba, um, yung tanong mo ba yung mag import ka ng, halimbawa dun sa environment mo, mag import ka ng character na may texture na? Yun ba yung katanungan mo? Okay. So, open tayo ng scene na meron ng texture. Wait lang, open ko yung UE. UE.instructure. Yung pinasample ko na lang sa inyo na avatar character. Nakapagpasa ba lahat ng ano, walk cycle? Download ko lang to. Okay. For example, ito, ginamit ko tong model na to. Tayo natin ma-extract, extract, then ito. Itong model na to kasi is naka-apply na yung mga texture na. Hanapin natin siya. Yan. So, open, read. Yan. So, di ba meron na siyang textures itong character na to? So, halimbawa, lalagyan ko na siya ng animation na tatalon-talon siya. Set key, set key, 15 frames, bababa. 45 frame, bababa. Then, naka-squat. Oops, mali. Ito dapat. Play natin. For example, ito yung animation na nagawa ko. So, di ba meron na siyang textures, naka-apply na sa kanya. Ito ngayon, pwede ko tong i-save na. Save as ko to na um, animation 1. Okay. Tapos, MB file ko siya i-save. Pag binuksan ko yung ano, yung aking environment, saan ba sa environment ko? Bawa ito. Huwag yan, pangit yung lights. Scene 4. Yan. Pag in-import ko yun, file, import, hanapin natin si avatar. Yan. Scale down ko lang. Ayan, nandyan pa din yung texture niya. Since MB file ko siya sinave tapos in-import. So, all good siya na nag-stay pa din yung kanyang textures. Yan, play. 60 frames. Play natin. Ayan na. So, ito na yung character natin with texture pa din and animation. Ang ginawa ko, sinave yung animation na ginawa ko sa kanya sa ibang MB file. Sinave ko yon tapos in-import ko siya dito sa environment ko. Ayun. Ganun ba yung iyong katanungan, Castillo? Concerned lang po ako mag-isa. Ano, wait lang, ulitin ko. Opo, sir. Concerned lang po ako mag sa ibang tao na ipapasa.
ayun. Kung gusto mo na ano, halimbawa kailangan nyo maglipat-lipatan ng files, para mabasa yung texture mo palagi is kailangan yung MB file na ipapasa mo, nasa isang folder niya yung mga texture map niya para madaling mahanap ni Maya. So for example, ito, ipapasa ko tong animation 1 ko na animation na ginawa. Gusto kong ipasa dun sa kagrupo ko. Kailangan yung aking texture maps, okay? Itong aking albedo map at saka itong normal map ko is kasama niya sa folder itong MB file ko. Tapos pag ipapasa ko na dun sa kagrupo ko, ayun, send ko lang tong folder na to. Then pag binuksan niya yun, kung nasa isang folder lang yung texture map, ayun, maano pa din. Ma-stick pa din yung texture map niya. So, sulat na din natin para magstay yung texture ng character mo kung ipapasa mo sa ibang PC. Kailangan nasa isang folder yung .mb file at yung mga texture maps. Yun. Screenshot mo na lang din to. Okay, okay. Testing natin. So, na-testing nyo din ba itong character na to? Maganda na din pagka, ano ko dito eh. Pagka rig. Okay. Maayos na yung ano nito. Mga normals at meron ding rig sa mismong buhok. Merong mga iba na nakapag-explore ng inanimate pati yung buhok. Solid yun. Mga gumawa ng may follow through. Okay. Yan. So, try nyo i-explore tong rig na binigay ko. Para makita nyo yung mga pwedeng gawin dito kay Advanced Skeleton. Yun. Para lang tayo nagpapapit dito pag nagdi-deal tayo sa character na ni-rig natin. What the heck? Yun. What's up, what's up? Ayun, may katanungan pa ba? Baka may naisip kayong tanong na na-encounter nyong problem sa inyong proyekto. Kung wala naman ay yun, dun ko muna tatapusin yung lesson for today. Sir, pag nag-select hierarchy, lumalabas lahat ng na set key ng mga controllers kaya marami po. Oo. So, ito kasi sa mixa mo, asa na ba yung joints nito? Sa mixa mo, ang ginagawa ni mixa mo is kada isang frame meron siyang set key. Kahit walang animation yung ano doon, kahit walang animation yung
joints, linalagyan niya ng set key. Kung mapapansin mo kada isang joint dyan may set key. Ayan. So, ang ginagawa natin, kinokopya natin yung mga set key, kaya nakopya natin kanina. Pag right click natin, select hierarchy. Ayan. Kada isang frame may set key siya. Tapos, ayun, pwede natin i-paste sa ibang rig ng Mixa mo din. Okay, okay, ayun. So, pinaka-importante lang talaga matapos mo na yung character model at saka yung environment model mo. Pag natapos mo na yun, halimbawa pwede mo nang gamitan ng Mixa mo si character. Then yung animations pwede mong daanin sa camera movements lang yung iba. At saka sa tamang composition. Kaya naibigay ko yung composition kanina na topic. So ito, para ma-refresh sa inyo yung paglalagay ng tamang composition. Send ko na din pala dito sa inyong Discord yung file na yun. Yung framing tsaka yung shot list. Ito, ayan, mag-paste. Framing at shot list. Ayun. Yun, may katanungan pa ba? Okay, okay. So, tapusin na muna natin dun yung lesson. Alright, alright. At Thursday, walang klase dahil holiday. Tuesday na ulit tayo magkikita-kitang muli. At ano pa ba, may nakakalimutan pa ba akong sabihin? Yung inyong proyekto ay, ayun, alam ko nabigay ko na sa mga leaders yung bagong deadline ng proyekto. Kung may katanungan kayo sa project nyo, tanong lang kayo para mas madali nyong matapos. Kaysa ano, kaysa subukan yung tawag doon, i-solve mag-isa yung na-encounter nyong problem, baka matagalan kayo lalo. At ayun lang, ayun lang. Doon na muna natin tapusin. Pa-type alien kung meron kayong natutunan ngayong araw. Okay. Paalam na pansamantala. At kung may katanungan, PM nyo na lamang ako. Kita-kits hanggang sa muli. Paalam. Ay, yung ano pala, yung recording na ito, upload ko din agad mamaya. TY, TY.